Pagkababa ko sa airport, walang sumalubong, at nang buksan ko ang pinakamahalagang regalo para sa pamilya ko, isang liham ang tuluyang dumurog sa buong pagkatao ko. Humigpit ang hawak ko sa lumang maleta habang unti-unti akong lumalabas ng arrival area. 6 na taon akong naging buffy sa gitnang silangan. 6 na taon ng walang Pasko. 6 na taon ng birthdays na puro video call lang. 6 na taon ng pag-iyak ng palihim habang nakangiti sa harap ng kamera. Pero ngayon, sa wakas, makakauwi na rin ako. Habang naglalakad ako, paulit-ulit kong hinahanap ang mukha ng asawa kong si Liza at ng anak kong si Nathan. Ngunit, lumipas ang 10 minuto. 20. 30. Wala. Unti-unting bumigat ang dibdib ko. Baka na-late lang sila eh. Pilit kong pinakalma ang sarili. Biglang may tumawag. Kuya Marco. Lumingon ako. Ang nakababatang kapatid ni Liza ang nakatayo. Namumutla. Namamaga ang mga mata. Kinabahan ako agad. Nasaan sina Liza? Nasaan ang anak ko? Hindi siya agad sumagot. Napaiyak siya. Kuya, umuwi na lang tayo. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Habang nasa biyahe kami, wala siyang masabi. Paulit-ulit kong tinatanong. May nangyari ba? Bakit wala sila? Bakit parang may tinatago kayo? Tahimik lang siya. Mas lalo akong kinabahan. Pagdating namin sa bahay, nanlumo ako. Hindi na iyon ang bahay na iniwan ko. Luma na. May mga sirang bubong. Basag ang mga bintana. Samantalang ang lahat ng ipinapadala kong pera. Mahigit 7 milyong piso sa loob ng 6 na taon. Napaatras ako. Anong nangyari rito? Tahimik ang lahat. Hanggang sa lumabas si Liza. Payat. Mukhang pagod. Namumugto ang mata. Pagkakita niya sa akin. Humagulgol siya. Marco T. Hindi ko siya niyakap. Diretso akong nagtanong. Nasaan ang pera? Tahimik. Liza, nasaan ang perang ipinadala ko? Bigla siyang napaluhod. Sorry, T. Nanlaki ang mga mata ko. Anong sorry? Mula sa likod. Lumabas ang anak naming si Nathan. Mas matangkad na siya. Ngunit hindi siya tumakbo papunta sa akin. Tahimik lang siyang nakatingin. Parang estranghero. Parang hindi ako ang ama niya. Mas lalo akong nadurog. Maya-maya. May inilapag si Liza sa mesa. Isang maliit na kahon. Buksan mo. Kinakabahan kong binuksan iyon. Sa loob. Nandoon ang lahat ng resibo. Hospital. Gamot. Operasyon. Chemotherapy. Hindi ako makahinga. Liza Lee. Mahina siyang nagsalita. Akala ko mamamatay na si Nathan, 2 taon na ang nakalipas. Parang tumigil ang oras. Ano? May congenital illness pala ang anak namin. Hindi nila sinabi sa akin. Ayaw nilang mawalan ako ng trabaho. Ayaw nilang masiraan ako ng loob habang mag-isa ako sa ibang bansa. Lahat ng perang ipinadala ko. Napunta sa pagpapagamot. Sa ospital. Sa mga espesyalista. Sa operasyon. Hindi sa luho. Hindi sa ibang lalaki. Hindi sa pagsusugal. Kundi, sa buhay ng anak namin. Napahagulgol ako. Lumuhod ako sa harap ni Nathan. Anak T. Ngumiti siya. Mahina. Salamat, Tay. Ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ako. Tuluyang bumigay ang tuhod ko. Hindi ko napigilan ang iyak. Akala ko niloko ako. Akala ko nawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Pero ang totoo, bawat sentimo, naging kapalit ng bawat tibok ng puso ng anak ko. Habang yakap ko silang dalawa, may inilabas pa si Nathan. Isang lumang sobre. Tay, ito ang gusto kong ibigay sa'yo. Binuksan ko. Liham pala iyon. Sulat niya noong 10 taong gulang pa lamang siya. Dear Tay, kung sakaling hindi na tayo magkita, huwag kang umiyak.
Alam kong ginawa mo ang lahat para sa akin. Proud ako na ikaw ang tatay ko. Sana pagdating mo buhay pa ako para mayakap kita. Hindi ko na natapos basahin. Lumabo na ang paningin ko sa sobrang pag-iyak. Niyakap ko siya ng mahigpit. At sa unang pagkakataon matapos ang 6 na taon. Naroon na kaming buong pamilya. Hindi sa isang malaking bahay. Hindi sa marangyang buhay. Kundi sa isang tahanang puno ng pagmamahal, sakripisyo at pangalawang pagkakataon. Doon ko tuluyang naunawaan ang pinakamabigat na katotohanan bilang isang bihi. Minsan, ang perang pinaghirapan mo ay hindi nagiging yaman, nagiging buhay ng taong pinakamahal mo.